Hi, hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli ay tutunghayan ng ating pagbasa para sa araw po ng Martes, July 2, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 8, mga talatang 23 hanggang 27. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. "Panginoon, tulungan ninyo kami," sabi nila. "Lulubog tayo." At sinabi niya sa kanila, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Siguro kahit ang mga mahuhusay at magagaling na mga mandaragat, kapag ang barko'y papalubog na, kinakabahan at ninervyusin at matatakot din naman talaga. Parang yung mga alagad ng mga panahon na yun, mga ekspertong mga mangingisda sila Kaya't sila'y natakot sapagkat halos na natatabunan ng alon ang kanilang bangkang sinasakyan. Ngunit ang kanilang kasama na si Jesus, ang ating Panginoong Yesus, ay natutulog lamang na nakahilig sa isang unan. Kaya't nilapitan nila at humingi sila ng saklolo at tulong. Sa atin din pong buhay, marami tayong mga bangkang sinasakyan na ang dulot sa atin ay mga takot, mga pagsubok, problema, suliranin, hinahampas ang ating buhay. Ang dapat natin pong gawin, hingian natin ng tulong ang makakatulong sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Paano nga natin mapagtatagumpayan ang takot? Una, kailangan nating alamin o kilalanin ang ating kinatatakutan. Hindi palaging lantad sa ating kaalaman ang bagay na ating kinatatakutan. May mga pagkakataon na bigla na lamang natin itong nararamdaman. Totoo din naman Sa mga pagkakataon na tayo ay natatakot, mahalaga na alam natin ang pinagmumula nito. Hindi tayo mananalo sa kaaway na hindi natin nakikilala. Totoo din yun, kaya dapat nalalaman natin kung ano yung mga bagay na kinatatakutan natin. Kalawa, dalhin natin ang ating takot sa Diyos. Tulad ng mga alagad, kailangan nating ilapit ang ating takot sa Diyos. May dahilan sa ating mga nararamdamang takot. Hindi naman palaging masama ang epekto nito sa atin. Dahil sa takot, mas nagiging maingat tayo sa ating mga pagkilos. Totoo din naman. Dahil sa takot na maaksidente sa isang daan, nagiging maingat tayo sa pagmamaneho ng sasakyan. Sa takot na magkasakit, nagiging maingat tayo sa ating mga kinakain. Totoo din. Subalit may mga takot din naman na tila nagkukulong at pumipigil sa atin para mamuhay ng mapayapa at nakasisira ng ating relasyon sa ating kapwa. Hindi masama kung isusuko natin ang mga takot na ito sa Diyos upang tulungan niya tayong malabanan ang mga takot na ito. Ikatlo, pagtagumpayan natin ang takot sa tulong ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay sandata at gamot sa anumang lahat ng takot. Lahat naman tayo marahil ay nakakaramdam ng pagkatakot. Ngunit sa tulong ng ating pananampalataya, nalalaman natin na walang takot na hindi natin kayang talunin dahil kasama natin ang ating Panginoon. Kaya ganoon na lamang yung pagtatanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo." So ito yung paraan upang kailangan mapagtagumpayan natin ang mga takot. Paano natin mapagtatagumpayan? Una, kailangan nating alamin o kilalanin ang ating kinatatakutan. Ikalawa, dalhin natin ang ating takot sa Diyos. At ang ikatlo, pagtagumpayan natin ang takot sa tulong ng pananampalataya. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.